Hello. Hello, what? Sound check. Sound check. Alam mo ang minsan po, may babad, may kampatay na mantana. Naalala ko sa araw ng mga siguro maraming kung tatay ko ay kaya nakasali nagnaantang ganyan ano sabi ko magano ka lang kaya kasi bakit ako nagbababa mo mababiyan sa asawa ko sa ulo ay makita ko ako sa nakilalat mamaya kasi ako na sa akin yung tinukang sweldo dapat sinupo sa inyo sabay nangyari Hello po. Hello po. Gusto ko pong humingi ng 20 to 30 minutes of your time para magbigay po tayo ng luksang parangal. Sorry po. Para kay Ate Doral. I know it's hard for me kasi kapatid ko po itong umanaw. But we have to stand on the Word of God kasi po sabi po ng Diyos. Ang salita ng Diyos po, ang boses ng salita ng Diyos. And I would like to grab this opportunity po para ipahayag po ang kabutihang loob at kadakilaan ng Diyos sa kabila ng ating pinagdaraanan. Or should I say, ng aking pinagdaraanan or ng ating pinagdaraanan. Isa lang po ang masasabi ko, napakabuti po ng Diyos at mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. So ito po yung something na hindi po natin kayang i-escape. Ito po yung isang bagay na hindi po natin kayang iwasan. Ito po yung mga bagay na talaga pong nagaganap. At wala pong aksidente sa mundo. Ito po ay, masasabi ko po nga, lahat po tayo ay may kanya-kanyang panahon. And I would like to read it from the Bible. So sabi ko nga po kanina, the voice is the verse is the voice of God. Or should I say, ang Biblia po ang salita ng Diyos, ang boses ng ating Panginoon. Sapagkat wala na pong nakakarinig ng tinig. Wala pong nakakarinig. Wala pong nakakakita. Ito po ay ating nababasa. Lahat po nung naganap ay naganap at ito po ay natala sa Biblia. Lahat po ng aralin, anuman pong reliyon, ang pinagbabasehan lamang po ay ang Biblia. So I would like to grab this opportunity to share the goodness of the Lord despite of what all of us is passing through right now. So sabi ko nga po, the voice or the verse is the voice of God. So sa mga ngaral po, chapter 3 verses 1 to 4. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagpunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng pagiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. So, hindi po madaling tanggapin ang mawalan ka ng mahal sa buhay. At alam naman po natin na masakit po talaga ang mawalan ng mahal sa buhay. Subalit, ang isang bagay lang po ang alam ng Diyos. Tayo po ay may kanya-kanyang destinasyon. So sa ating pong bagsak na kalagayan bilang tao, mahirap pong maging sigurado. Masarap pong maging sigurado tayo na meron po tayong destinasyon. Dahil wala man po ang destinasyon ng tao. Yan po ay tinuturo sa lahat ng simbahan o sambahan. Ano man ang iyong inaatinan. Ito po ay ang impyerno at ang buhay na walang hanggan o ang langit. So may mga panuntunan po ang Diyos para makarating po tayo sa tinatawag na buhay na walang hanggan. At hindi po ito mahirap. Napakadali lang po ng panuntunan ng Diyos. Sabi po sa Ephesians 1 verse 4, bago palikhain ang sanglibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya
dahil sa pag-ibig ng Diyos. So before the foundation of the world, pinili na po tayo ng Diyos para makasama niya. Wala pa po ito. Wala pa po itong nakikita natin physically. Sabi po, the verse is the voice of God. Pinili niya na po tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Sinabi niya sa tao, makakain ng alinmang bungang kahoy. Sa Genesis po ito. Genesis 2 verse 16 to 17. Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na magbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. So the moment na kinain po o kinain ni Eva at ni Adan ang pinagbabawal na bunga, nagkaroon po ng kapurusahan. Yun po ay ang kamatayan. Ang sabi po, sa oras ng iyon ay mamamatay ka. For everybody's information po, at ito po ay alam po natin, nung kinagat po ni Adan ang mansanas, hindi po kagad siya namatay. Ang namatay po ang ating koneksyon sa ating Diyos. Ngunit ang sabi sa Biblia, sa oras na iyon ay mamamatay ka. In the record po sa Biblia, I can't recall the exact verse, Adam died at the age of 950 years old. Sabi po, sa araw na iyon ay mamamatay ka. Sa matandang tipan po, ang isang araw po sa Diyos ay 1,000 taon sa kasalukuyan. So hindi po umabot si Adan sa isang araw. 950 years old po siya namatay. And why we are dying at the age of not less than a day in the Lord. The day of the Lord. Kasi po, sabi nga po, sa oras na kinain mo yung bunga, ikaw, sa oras na yun ay mamamatay ka. So namatay po si Adan in the age of 950. And it was written in the Bible that God's year is equivalent to 1,000 years of our present day. So yun po equivalent. So nung namatay po tayo, so ito po ay kasabihan sa Biblia na lahat po tayo ay makakarating sa kamatayan. Lahat po tayo ay mamamatay. And then, ang kagandahan po rito, sinabi ko nga po kanina, lahat po tayo may final destination, which is heaven. And lahat po tayo ay gusto po natin na makarating sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Awit 51 verse 5, ako'y masama na buhat ng isinilang, makasalanan na nang ako ay iluwan. So lahat po tayo ay makasalanan. Hindi po natin pwedeng i-blame kahit kanino, lahat po tayo makasalanan. Dahil po sa minana nating kasalanan kay Adan, lahat po tayo ay naging makasalanan. So sabi po dito, uli, awit 58 verse 3, iyang masasama sa mulat-mula pa, mula sa pagsilang ay sinungaling na. So nasa sinapupunan hanggang sa isinilang po tayo po ay makasalanan na. At tayo po ay kasama po sa kaparusahang ng kamatayan. Physical death, kasama po tayo doon. Sapagkat ang kamatayan, Romans 6:23, sapagkat ang kamatayan ay kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Dito na po papasok yung ating pakikipag-isa sa ating Panginoon. Na pagkaman tayo lilisan sa ating pansamantalang katayuan, lahat po tayo ay lilisan sa ating pansamantalang kinalalagyan. Ngunit meron po tayong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po rito, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa ating pakikipag-isang muli sa ating Panginoong Jesus. Bagamat hindi siya makasalanan, ngunit itinuring siyang makasalanan sa pamamagitan niya tayo naging matuwid sa harap ng Diyos. So, ang requirement po, kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at gayoy ipinawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon siya'y naliligtas. Opo, magkakaroon po tayo ng kamatayan. Ngunit meron po tayong kaligtasan. Kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po dito,
believe what you declare and declare what you believe. So kung kapag ikaw ay naniniwala, ikaw ay nakapag-isa kay Kristo, kailangan mo itong i-declare. At kapag ito yung i-declare, you have to believe what you declare. Sa Matthew 1 verse 21, ang pagpunta po ng ating Panginoon Jesus dito ay isa pong regalo. Regalo po ng ating Diyos Ama, sukdulang biyaya. Sabi po rito, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So sinabi ko nga po, tayo po ay merong minanang kasalanan. May minana tayong kasalanan. Kasalanang nagawa ni Adan. Ngunit sa pamamagitan ng ating Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. Sa John 14 verse 6, sabi po ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa pamamagitan po ng Panginoong Jesus. Siya po ang nagsasalita rito. At sa Acts 4:12 po, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So there is no other name. There is no other name. There is no other name but Jesus Christ na makapagliligtas sa bawat isa sa atin. Opo, darating po tayo sa ganitong pagkakataon, whether we like it or not. Ngunit the assurance that God has something for us is only through Jesus Christ our Lord. Purihin po ang Panginoon. Pahayag 20 verse 15. Itinapon sa lawa ng apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Sa Revelation po, mayroong tinatawag na aklat ng buhay at naririnig po natin ito. Meron pong aklat ng buhay. Lagi po natin pinapanalangin na ang ating pangalan ay masulat sa aklat ng buhay. Sapagkat ang ating pong pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, tayo daw po ay itatapon sa naglalawang apoy. At ito po ay ating i-declare mamaya, ang pagkakatala ng ating pangalan sa aklat ng buhay. Sabi ko nga po, declare what you believe and believe what you declare. Dito po sa John 3:16, dito po nagkaroon na po yung sukdulang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sapagkat kayo na lamang very popular po ang verse na ito, John 3:16 verse 17. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So malinaw na malinaw po. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Sino po ang kanyang bugtong na anak? Ang ating Panginoong Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Na namatay para sa ating mga kasalanan. At ang kanya pong sinabi, ang sino mang kanya'y sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mapapahaba. Meron po tayong kapahamakan. Yun pong tayo ay maitapon sa naglalagablab. Hindi po kapahamakan na ikaw ay mamatay. Pagkat sasabi sa salita, to live is for Christ and to die is to gain. So ang mabuhay ay para kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Ito po ang tawiran natin para makapasok po tayo sa buhay na walang hanggan. At ako po ay may isa-share lamang po ng kaunti. The moment that I heard na si Ate Dora ay masama ang lagay, yun po ay araw ng linggo, sinabi ni ate, napaka-traffic, mahirap pumunta. Kahit pa mga dito, sanabihan ako. Nagbiyahe po ako from Mendez hanggang Bulalo, inabot po ako ng 2.5 hours. Ganun po ka-traffic yung linggo. Ang desire ko po na makausap si Ate Dora, that's just to madalaw siya. Pinatanggap ko po siya sa ating Panginoong Jesus. Nagkaroon po kami ng personal teachings. Pinatanggap ko po sa Kanya ang Panginoong Jesus at tinanggap niya po. Siya po ay sumunod sa maikling panalangin. Tinanggap niya at nakarinig po siya ng kaligtasan. The good news of salvation. Kasi sabi po rito, wala pong kaligtasan, wala pong ibang kaligtasan, kundi ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Again, it's all about Christ. It's all about Christ. It's all about Christ. It's not someone who is speaking in front of you. Hindi po yung nagsasalita sa harap ninyo. Not the father, not the priest, nor anyone who is standing in front of you. But it is only Jesus Christ our Lord who can bring you to heaven, or who can bring us from here to heaven. And it is biblical po.
Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. So naparito po ang Diyos. Ang Panginoong Diyos ay naparito ng katawang tao. Hindi po para tayo ay hatulan. Hindi po para tayo ay husgahan. Kundi upang tayo ay dalhin sa buhay na walang hanggan. The key is to believe. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ay hindi mapapahamak. Sa halip, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapahamakang hindi po tulad ng ganitong kamatayan. Ituloy ko lang po ito. Sa Kolosas, kayo'y dating patay dahil sa kasalanan. Kayo'y mga hintil na nasasakop ng kautusan, ay binuhay ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa na lahat ng naisulat na aling tuntunin laban sa atin. Pati ating mga pananagutang kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng pinako siya sa krus. So bibigyan ko lang pong din yung kayo'y dating patay dahil sa kasalanan. Patay po tayo. Ang ating pong espiritu ay namatay ng dahil sa kasalanan. Ang namatay po sa atin ang espiritu. Sabi po sa Biblia, we cannot worship God with a dead spirit. So yung patay na espiritu po natin, hindi po ito kaya makapag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Ngunit the moment na i-declare natin ang ating mga labit, tatanggapin natin siya, magkakaroon po tayo ng born again spirit. Hindi po ito relihiyon. Hindi po ang born again po, ulitin ko, hindi po ito relihiyon. Ito po ay salita ng Diyos na kailangan mong ipanganak na muli upang mabuhay ang iyong espiritu at upang ikaw ay makasamba sa ating Diyos. Ito po ang magiging gate para makita mo ang kaharian ng Diyos. Sa John 3:3, unless a man be born again, he will see the kingdom of God. Makikita mo pala kapag nabuhay ang iyong espiritu. And in John 3, verse 6, nakasulat po doon, malibang ang tao ay panganak sa tubig at espiritu, siya ay makapapasok, hindi lang po makikita, makakapasok sa kaharian ng Diyos. So purihin po ang Diyos. And dito po, bibigyan ko ng diin, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan. Ano po ba ibig sabihin na babasa po at narinig natin ang mga hintil? Tayo po ang mga hintil. Ang mga hintil po, hindi po tayo yung mga Israelita. Bibigyan ko lang po, malalim po itong pag-aaral. Ang Israelita po, sila po yung mga by blood. Sila po yung mga diligtas ni Moses mula Ehipto papuntang Israel. Sila po yung tinatawag na Israelita. Sila po ay Israelites by blood. Yung pong 10 utos ni Moses, na nababasa natin sa mga simbahan, nababasa natin sa Biblia, sa Lumang Tipan, yun po ay hindi lamang pong sa 10 utos. 613 laws po yun. Sa 10 lamang po ang natala. 613 po yun. Ang lahat po ng do's and don'ts in the Bible is, lahat po ay 613. But ang na-engrave lamang po sa bato ay 10. At ang sabi po rito, basahin po ulit. Maganda po itong Colossians. Kayong mga hintil tayo po yun. Kayong mga hintil, hindi nasasakop ng kautusan. So totally po, hindi po tayo sakop ng 10 utos. Tayo pong mga hintil ay lawless, wala po tayong utos. Ang meron po tayo ay biyaya ng Diyos. Tayo po yung mga inabot ng Diyos. Tayo po yung dahilan kung bakit naparito ang Diyos. Tayo po ay makasalanan, ngunit hindi po tayo sakop ng kautusan. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dahil sa sukdulang biyaya ng Diyos, nagkaroon po tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon po tayo ng karapatang tawaging Ama ang ating Diyos Ama. And then ituloy po natin dito. So sabi po, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat. Ano po yung mga naisulat? Sinabi ko po, yung 10 Commandments po ay pinawalang bisa sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. What a wonderful promise of God. Sa pamamagitan ng hindi na po tayo sakop ng kautusan. Sapagkat si Jesus, at sabi po rito sa Romans 8 verse 1 and 2, kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang taong nakapag-isa na kay Kristo Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sapagkat kinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo, malaya na po tayo. Malaya na po tayo sa kautusan, at we are assured of
our final destination. We have an assurance that we will be joining our Lord Jesus Christ in heaven. Sapagkat ang ating Panginoon ay namatay, nabuhay, umakyat sa langit, at naupo sa kanan ng Diyos Ama. At tayo pong lahat ay may kanya-kanyang isla sa kaharian ng Diyos. And imagine the goodness of God, it is mansion. Hindi po ito bahay kubo lamang po. Ito po ay mansyon na kung saan meron po tayo kanya-kanyang mansyon sa kaharian ng langit. Kung tayo po ay mananampalataya, idideklara ng ating bibig na si Jesus ay naparito upang tayo'y bigyan ng buhay na walang hanggan. Tuloy ko lang po uli ang pagbasa sa Biblia. John 10:28. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila makakagaw sa aking inuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila makakagaw ninuman sa aking Ama. So sa verse pong ito, hawak po tayo ni Jesus, hawak din po tayo ng ating Diyos Ama. So dalawang kamay po ang may hawak sa atin. Diyos Anak at Diyos Ama. Sa tulong ng Banal na Espiritu Santo, we have Triune God. Triune God, Father God, Father Son, and the Holy Spirit. Sila po ang mga persona ng Diyos na humakawak sa atin to give us assurance that we will be having a slot in heaven or we will be going in heaven. And ituloy lang po natin to. Ito po, ang gusto kong bigyan ng din dito. Yun pong John 19 verse 30. It is finished. Malapit na, ngayon po ang simula ng mahal na araw sa nakagisa nating relihiyon. John 19 verse 30. Nakasulat po. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na at iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Sinabi po ng Panginoon sa English po nakasulat, so when Jesus had received the sour wine, He said, it is finished. Naganap na po, finish na, tapos na po. Tapos na po ang kaligtasan. Ang kaligtasan po, ang pagliligtas po sa ating mga hintil, sa ating pong anak ng Diyos. Ang mananampalataya po ay nahahati sa tatlong kategorya. Meron pong Hudyo, hintil, at ang Iglesia ng Diyos. Pag ang Hudyo po ay sumamba sa ating Panginoon, tinanggap, they will be called Church of God. Pag tayo pong mga hintil, kapag po tayo sumampalataya, nanampalataya sa Diyos, we are going to be called as well as Church of God. So yun po, kailangan pong mahalaga pong malaman natin kung ano po ba tayo, kung nasaan pong aspeto tayo. Tayo po ay mga hintil na hindi nasakop ng kautusan, ngunit nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay inabot ng kanyang sukdulang biyaya at nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. So finish na po. Yung the moment namatay ang ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, finish na po. Tapos na. Naganap na po ang kaligtasan. Hindi po tayo maliligtas sa paglalakad po natin mula pintuan ng simbahan hanggang sa dulo ng altar. Kung hindi po idedeklara ng ating mga nabi ang ating Panginoong Jesus bilang Diyos, sariling tagapagligtas. At sinabi ko po kanina, nakasulat, kapag ang ating pong pangalan ay hindi nasulat sa aklat ng buhay, ang lahat ng po ng hindi nakatala ay ihahagis o itatapon sa naglalagablag ng apoy. If not too much po, hihingin ko po ang lahat na tumayo at sumunod po sa isang maiksing panalangin. Magkakaroon po tayo ng declaration na tayo po bilang anak ng Diyos. Maiksing na pong panalangin ito. Sumunod po tayo. Aming Diyos, sumunod po kayo sa isang maiksing panalangin. Aming Diyos, aming Diyos, Ama na nasa langit. Ako po ay makasalanan at hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Salamat po sa sukdulang biyaya na ibinigay niyo sa akin. Salamat po sa iyong anak na si Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aking kaligtasan. Salamat po sa iyong anak na si Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aking kaligtasan.
Sumunod po tayo sa maiksing panalangin. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay bilang Diyos at tanging tagapagligtas. Salamat po dahil isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At salamat po sa buhay na ganap at kasaya-saya. Lalong higit sa buhay na walang hanggan. Aming Diyos Ama sa langit, ang lahat ng ito ay aming hinihingi at ipinasasalamat sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ako na lamang po ang mananalangin. Aming Panginoong Diyos, Ama na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na maabot ng iyong sukdulang biyaya, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, na kung saan nagkaroon kami ng katiyakan na kami ay mayroong buhay na walang hanggan. Na tanging sa pamamagitan mo lamang, Panginoon, kami ay makakaroon ng tirahan sa langit sa piling mo sa Diyos Ama, Panginoon. Muli, Panginoon, sinupuri ka namin at pinasasalamatan sa oras na ito. At alam namin, Panginoon, na si Ate Doray ay kasama mo na sa kaharian, Panginoon. Salamat mo, Panginoon, sa bagsak naming kondisyon, Panginoon, sa bagsak naming kalagayan ng aming pagdadalamhati mo, ay nagamit mo ang kanyang burol, Panginoon, upang ang katotohanan ay mahayag sa aming mga nakarinig. Muli, Panginoon, patawarin mo kami. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa buhay na ganap at kasiyasiya. At lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen, Amen, and Amen. Ako po ay pwede na po tayo umupo. Maghahandog lamang po ako ng isang kawitin para sa ating Panginoon. Sayang kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na kaan. Katulad ng pagsilat ng araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya't sa puso ko damdamin, katapakan niya'y aking dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming dahil. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pumigil, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo
Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y matunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pithatin, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinaon. Pag-ibig mo'y alay sa akin noon, hanggang ngayon, dakila ka. Oh, Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, Diyos. Salamat, Diyos Ama. Sa kabila ng aming pamiligating, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabila ng aming pagdulusay, laging nandyan ka. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, na kung saan nakasisiguro kami na sa aming pagtanggap sa iyo, sa pagkakasulat ng aming pangalan sa aklat ng buhay, kami ay makakasama mo sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon Jesus. Sa awa, grasya mo, Panginoon. Tanging sa awa, you must increase. You must increase, Panginoon. And all this we pray in Jesus' name, by the power of the Holy Spirit. Amen, amen, and amen. Salamat po sa Panginoon. Sorry po sa 20 minutes.